Morning, welcome to my channel, Fashionista Liza G. And for today's vlog, we're going to talk about how important to check our channel analytics. Okay, so yun ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, by the way, for those who doesn't know me yet, my name is Liza. And my YouTube channel is Fashionista Liza G. And if you are not yet connected to me, you can click the subscribe button, the notification bell, so that you will be updated to my upcoming videos. Okay, so bakit nga ba ang pangalan ng aking channel ay Fashionista Liza G? Okay, so pinaglaban ko talaga yan na kailangan nandun yung fashionista dahil meron po akong online shop na ang pangalan ng aking online shop ay Fashionista, La Fashionista. So, yun, gusto ko connected yung aking YouTube channel sa aking online shop. Okay? So, yung aking online shop na tumatakbo for 10 years now, yeah, you can shop na kasi marami tayong mga sale items in there. So, pwede na kayong mag-shop, tapos maraming mga privileges na ibinibigay, lalo na kung member ka ng aking channel. So, what are you waiting for? Shop now at La Fashionista. Okay, so pag-usapan na natin kung gaano kahalaga ang YouTube, ang ating channel analytics. Okay, so important ito. Dati kasi hindi ko siya minamind, hindi ko siya binibigyan ng pansin, lalo na nung mag-monetize na ako, parang okay na ako, wala na, parang okay lang sa akin, hindi ko na chine-check, ganyan. So lately, doon ko na-discover na kailangan pala, importante pala na i-check din natin yung analytics kasi doon natin mamamonitor yung progress at saka development ng ating channel. Okay, napaka-importante pala. So nung ma-check ko ang aking channel analytics, doon ako nangaragba. Kumbaga parang, oh my God, I have to do this, something like that. Okay, kasi dati parang, okay, monetize na ako, chill and relax, di ba? Ganun. Hindi pala ganun. Marami pa tayong mga responsibilities na dapat gawin as a monetized channel para sa ating channel. Kung gusto natin, ang ating YouTube channel ay mag-grow. Diba? Kung gusto natin yung performance ng ating YouTube channel, maganda. Okay, syempre ako, kahit hindi kumikita masyado kasi kunti lang naman ang aking mga manonood, ang aking viewers kasi I just started my YouTube channel this year. So, naintindihan ko naman na hindi ganun kabilis yung pero ang sa akin nga ay mabilis nga. 'Di ba? Mabilis nga. Some people, yung ibang mga YouTuber, it takes years, 'di ba, bago na monetize, bago na come up yung 1,000 subscribers, bago sila na monetize. So it takes years, 'di ba? Pero kung sa akin, on my part, uh, nagawa ko kaagad. So nagawa ko kaagad everything. Actually, yung aking AdSense nakuha ko after 2 weeks of monetization, 'di ba? Meron na kaagad akong AdSense. Ibig sabihin, na-meet ko na yung $10 na threshold para mabigyan ka na ng pin sa yung AdSense. Okay, so thanks be to God, 'di ba? At thank you sa lahat ng mga nanonood. So pag-usapan na natin muna yung ating YouTube analytics bago tayo mapunta, 'di ba, sa ibang usapan. So ito na, be. Eto na. So, pag pupunta kayo sa inyong analytics, wag kayong pupunta na gamit yung apps ng YouTube Studio kasi limitado yung makikita nyo doon. So, pupunta kayo sa Google. Sa Google talaga kayo pupunta. Tapos, piliin nyo yung continue to studio. Hindi itong get the app. Okay? So, ito yung ang itsura. I-click nyo ito sa baba. Okay? So, i-click na natin. Okay, marami din kasi, kaya ako naisipan din itong i-vlog. Dahil marami din talagang nagtatanong sa akin kung paano ba to gawin, paano ba to. So, eto na, i-vlog ko na lang para isahan na lang, diba? Okay, so dito pagka nandito na kayo, ma-redirect kayo dito sa channel dashboard.
Okay? So, dito na nakalagay kung ano yung mga dapat mong gawin, 'di ba? So, ayan, pupunta tayo sa analytics. Okay? Channel analytics. So, nabawasan na naman ako ng banana, 'di ba? Tapos makikita nyo, yung views ko 4.2k, pero 25% lang siya, kaya arrow down. Kaya naka-red siya, 'di ba? Nakita nyo, naka-red siya, naka-arrow down. So, ito yung isang bagay na dapat nating tingnan lagi ang ating analytics, 'di ba? Kasi hindi siya maganda, hindi maganda yung performance kung meron kang arrow down, 'di ba, na red. So, parang eyesore, 'di ba? Parang, oh my God, why? So, ibig sabihin, pag yung views mo ay naka-arrow down na red, ibig sabihin, yung retention, may nanonood sa'yo, syempre, kasi ito nga, ang views ko ay 4.2k, 'di ba? Pero, yung retention ng viewers ay hindi man lang nangangalahati sa oras ng video mo. Okay? For example, most of my videos, like, more than 10 minutes lagi. Kasi ayokong mag-video, ayokong mag-upload ng video na maiksi, 'di ba? Kasi parang wala namang katuturan, 'di ba? Gusto ko kasi merong maitutulong ba sa mga nanonood ng aking video. Okay, so ibig sabihin yung mga nanonood ng videos ko, hindi man lang makakalahati sa video ko ang pinapanood. Kaya yung views ko ay mababa, 'di ba? So yan 25% lang. Ayan oh. 25% lang. Yung views, okay? So, yung baba nitong views, yung watch time, yung hours, okay? So, ang watch time ko ay 1,000 at saka 17% siya. 17% yung watch time ko. Pero naka-arrow up siya. Green ang kulay. So, maganda. Maganda yung oras. Maybe because maraming nanonood ng playlist, 'di ba? Kasi nakita ko dito, yung playlist ko yung pinapanood, hindi yung mga individual videos na ina-upload ko. Okay? So, ayan na, yung watch hours. Tapos, yung revenue ko. So far, yung revenue ko, naka-arrow up, 109% siya. So, yung performance ng revenue ko ay mataas, 'di ba? Mabongga siya yung progress. Sana naman. Okay? So, ang importante din, another important thing why you need to check your channel analytics is for you to know yung top videos mo. Yung top videos kasi, yun ang magre-recommend sa atin kung anong niche ang dapat nating gawin. Anong content ang pinapanood ng mga viewers mo na nagugustuhan nila at anong content ang ina-upload mo na nasa-search talaga sa YouTube. Okay? So maraming nangangailangan na manood sa content na yun na ano. Katulad ng akin, ang top videos ko for this week ay yung in-upload ko na newest shopping destination dito sa Bangkok. Meron siyang yun ang top videos ko as of this week, 'di ba? Tapos dito mo rin makikita yung mga latest comments, 'di ba? Kasi marami kasing syempre katulad ko, may mga ginagawa din naman ako. Meron nagti-teach ako on the side, nag-online selling ako on the side, tapos YouTube, tapos Facebook. Tapos syempre monitoring doon sa kids ko. Marami tayong ginagawa, 'di ba? So, minsan hindi natin napapansin yung mga comments sa mga videos natin. Very important yun, guys. Dati kasi hindi ko lang yung pinapansin. Basta lang nag-heart lang ako or sometimes it takes 2 weeks or a month bago ko mapansin na si Juan at si Pilar nag-comment pala, 'di ba? So, ngayon nalaman ko na importante pala na i-acknowledge mo at makipag
makipag-comment ka doon sa mga subscribers mo na nagko-comment sa iyo kasi tataas yung engagement rate mo. Teka, titingnan natin yung aking engagement rate, 'di ba? Wait a minute. Pupunta tayo doon, titingnan natin kung effective ba talaga yung ginagawa ko. Kasi marami akong nabasang mga articles na talagang kailangan daw talaga yun. Importante daw talaga yun. So, engagement. Punta na tayo sa engagement. Okay. So, yung aking engagement, yung watch time, 17%, 'di ba? Tapos yung average view duration ay 57%. So, ayun, effective nga siya dahil ako ay nagre-reply na sa mga comments. Importante kasi na nagre-reply ka talaga sa mga comments mo, 'di ba? Kasi para din mag-reply uli sila, mag-comment back uli din sila. Kaya kailangan mo talagang mag-reply talaga ng comments nila. Hindi lang yung heart lang natin, churba-churba, 'di ba? So, importante siya. Tapos, kailangan din natin malaman yung ating audience, 'di ba? Kailangan natin malaman yung ating audience. So, dito sa audience, yung unique viewers ko ay 15% lang. Okay, so naka-arrow down. Look at that. 'Di ba? 439, so 15% lang siya, arrow down. So, sino ba yung mga unique viewers? 'Di ba? Yung unique viewers, yung makikita nila yung uploaded video mo sa sa home screen nila ng kanilang computer. Pag nag-ano sila ng YouTube, nag-type ng www.youtube.com. Pag napunta na sila sa YouTube, magkikita nila sa home screen yung YouTube, yung video mo, tapos i-click nila. 'Di ba? So hindi yun sila yung hindi mo sila subscriber, pero talagang pinanood nila yung video mo dahil parang interesting yun para sa kanila. 'Di ba? Parang, oh, interesting. Gusto kong mapanood. 'Di ba? Aside from that, yung mga unique viewers din, ano din yan sila, yung naghahanap ba sila ng mga yung kunyari ang title ng yung video how to or yung mga how to, what, yung mga questions, yung mga laging searchable na videos na maraming nanonood. So, ibig sabihin nito, kasi 15% lang yung sa akin, meaning, yung aking mga videos, hindi siya attracted sa unique viewers. 'Di ba? Kunti lang yung unique viewers. Kasi siguro napadaan lang talaga yung video ko. Tapos clinic, 'di ba? Okay, so ito yung kailangan kong baguhin, 'di ba? Na pag naglagay ako ng title, kailangan yung title na ilalagay ko ay searchable, 'di ba? Yung description na napaka-importante din nating ilagyan yung description kasi 'di ba dati lagi nating nare-left behind yung description. Pag naglagay na tayo ng title, feeling natin that's enough, 'di ba? So importante din pala yung description. Kailangan yung nakalagay sa title mo, you can write your title in big letters, 'di ba? Naka-capital letters talaga, bongga yun kasi para madaling makita. So, yung title mo at saka yung description mo, dapat yung title mo pala at saka yung description mo, meron din. Parehas yung tapos add, tapos tags, okay? Tag, yung mga hashtag churba, kailangan na-connected dun sa video mo para kung ang isang tao ay naghahanap, for example, yung aking video na ukay-ukay haul, okay, so may mga tao na naghahanap ng ukay-ukay place, so pag click nila ng ukay-ukay churba, lalabas isa doon yung aking video, 'di ba? Kasi nga yun ang title na nandun din sa description, 'di ba? Kunyari, may mga curious na mga tao sa ibang bansa na gustong malaman kung meron bang ukay-ukayan dito sa Bangkok. So, lalabas din yung aking video kasi nakalagay doon yung hashtag Thailand, hashtag Bangkok, hashtag ukay-ukay, hashtag second hand, lahat ng pwede mong ilagay sa tag na connected ba sa yung video. So, importante pala yon. So, na-notice ko, mula nung nabasa ko to, kasi nagre-research talaga ako about YouTube, at paano ko ba ma-improve yung aking YouTube channel.
Kasi sayang naman dahil monetize na tayo. So, nag-research ako. Ang dami kong binasa ng mga reviews, something like that. So, importante pala yun. So, nung in-apply ko na yun sa sarili ko, sa aking youth, sa aking mga videos, so far, so good naman yung mga views, 'di ba? Dati, ang views ko kakaunti lang, 15, 20, something like that. Pero ngayon, ano na, 70 up, 80 up, or minsan nag-aabot pa siya ng hundreds na. So, 'di ba? Kaya siguro, by December, okay naman na kasi ina-apply ko na kung ano yung natututunan ko at ay hindi naman ako selfish. Gusto ko talagang i-share yan sa inyo na aking mga nalalaman, 'di ba? Tapos yung average views per viewer ay 12% lang siya, nakapula na naman. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na may nanonood sa yung mga videos pero hindi man lang kalahatiin ba yung oras ng video mo. Okay, so for example, yung video ko ay 10 minutes video, ang yung nanood lang ng 2 minutes. Bakit? Siguro hindi sila interested doon sa topic na in-upload ko, 'di ba? Maraming mga reasons kung bakit hindi sila nanonood talaga sa video mo from beginning to end. Okay? So yung reason na nakikita ko dito ay una, baka hindi sila interesado. Second, yung quality ng video kasi hindi naman pa ako high-tech at saka ako lang talaga yung nag-a-upload ng video ko at yung phone ko na luma talaga ang aking ginagamit. Tapos, yun, very basic din lang kasi yung mga aparatos ko, 'di ba? Minsan nga nagbi-video ako na hindi pa ako naligo. Ngayon naligo ako in fairness, tapos medyo nagpulbo ako kaya hindi ako makintab, 'di ba? Tapos yung mga videos na ina-upload ko ay mga very simple lang, 'di ba? Pero syempre kasi hindi mo tinapos, very simple lang yung videos na ina-upload ko. Sa umpisa, parang tingin mo boring, ano ba 'yan? Kasi kung tinapos mo, doon mo malalaman kung anong makukuha mo for that video, 'di ba? Kung anong kaalaman ba ang makukuha mo sa video na in-upload ko. Dahil ako naman, kahit simple lang yung videos ko, hindi naman ako nag-a-upload ng video na basta na lang, 'di ba? So, it looks like very very simple at ano na yung used na yan, marami nang nag-upload ng ganyan. Pero sa entire video ko, meron talaga akong isi-share na little knowledge ko para ma-improve natin yung ating mga sarili. So, kung ako sa inyo, kung manonood kayo ng video, tapusin nyo. Doon nyo malalaman sa huli kung ano yung importante na ibigay ko. Okay, so, yung subscribers ko ay mababa. Sa 28 days, meron lang akong 27 na nadagdag. 'Di ba? So, ang baba, pero alam niyo ba, napapagod na rin naman kasi ako mangisda. Dahil lalaglag naman din. Okay. So, dito sa analytics, malalaman mo rin kung yung watch time from subscribers. So, yung pinakamataas dito ay mga subscribers ko talaga ang nanood sa akin. Okay, yung subscribers ko na nanood ay 56.3%. So meaning, yung mga subscribers ko ay very active naman sa panonood sa akin. Okay, yung mga not subscribe, may mga nanonood sa akin na hindi nakasubscribe, 43.7%. Not bad, 'di ba? At least pinanood nila ako. 'Di ba? Dito mo rin malalaman yung age and gender ng mga taong nanonood sa iyo. So, yung female, 31.5% lang ang nanood sa akin ng mga babae. Pag sa male naman, 68.5%. So, ano pala ako? Para pala ako si Rosana Roses, di ba? Pinapanood ako ng mga kalalaki. Most of my viewers are male. Oh my God. Okay, so, dito rin mo malalaman yung age ng mga viewers mo. So, 25 to 34 years old, 2.4% lang. Tapos, 35 to 44 years old, 3.5% lang. 45 to 54 years old, 32.2%. Pero,
Ang 65 plus years ay 62%. Alam ko na kung sino to. This is my partner. Kasi siya ang aking masugid na tagapanood. Okay. So, yung mga subscribers natin na nag-click ng bell button ay 45.4% yung nag-click sa akin ng bell button. So, mga 604 subscribers yun. Tapos, yung mga subscribers who turned on all, 'di ba? 25.4%, 338 subscribers. So dito mo malalaman, 'di ba? Very interesting na malalaman mo kung ano yung performance ng YouTube channel mo, yung development at saka performance at saka dito mo rin maiisip kung ano ba yung dapat mong gawin, dapat mong baguhin para ma-improve yung YouTube channel mo. So yung top geographies natin, nandito, ang number 1 talaga Switzerland na meron siyang 30.2%. Thailand, 16.9%. Tapos, sumunod ang Jordan na 12%. Tapos, Philippines, 3.9%. And then, United Arab Emirates, 3.5%. Ang United Arab Emirates. Tapos, ano pa? Ang mga nandito na nanonood sa akin. Saudi Arabia, Germany, Hong Kong, Iraq, and United States, 'di ba? Yun yung mga nandito talaga sa aking top geographies na mga nanonood sa akin. So, importante talaga guys na lagi nating i-check ang ating analytics, 'di ba? Makikita rin natin sa mga monetized channel kung ano yung performance ng revenue mo, yung revenue natin, 'di ba? So, hindi ko na ipapakita yung performance ng revenue ko kasi malapit nang magpasko, baka mamasko kayo sa akin. Joke lang! Okay. So, yung makikita mo dito sa revenue mo, kung monetized channel ka na, yung monthly estimated revenue mo, magkano ba yung kinikita mo every month? Tapos, ano yung mga revenue source? Saan mo nakuha yung revenue mo? So, katulad, revenue sources, like for example, nandito makikita mo lahat yung mga videos na nag-earn, 'di ba? Yung mga videos, top earning videos, 'di ba? Yung aking top earning video, yung aking LS, yun ang top earning video ko. Tapos yung Okay Place in Bangkok. Tapos yung aking aking vlog na ano lang yung nag-shout out lang ako sa aking mga subscribers. Tapos yung mga LS ko, tapos yung mga videos na medyo kapaki-pakinabang ba yung title. Dahil nga, kaya nga ngayon babaguhin ko na, kailangan na yung title ko yung searchable, 'di ba? Tapos yung mga ad types, ano ba yung mga ad types na nagbibigay sa iyo ng pera? Yung nagbibigay talaga sa akin ng pera, yung skippable video ads, 'di ba? Yung mga skippable na hindi nag-skip ang aking mga subscribers. Tapos yung bumper ads, okay, yung non-skippable and video ads, tapos yung display ads, tapos yung mga a lot more. So, dito mo rin sa YouTube Studio dito mo rin makikita sa YouTube Studio kung meron kang mga copyright churbanes sa yung mga in-upload na video. At kung pwede mo pang magawa ng paraan, pwede mong gawa ng paraan para hindi ka ma-copyright. 'Di ba? Tapos yung mga newly monetized channels na nag-live streaming na hindi nila alam kung paano ba nila ito turn on yung kanilang monetization, dito rin lang kayo pumunta sa YouTube Studio na sinasabi ko. Tapos, pumunta kayo dun sa videos ninyo. Tapos, kung naka-live, click mo yung live. Pag nandun na kayo sa live, i-click mo yung parang pencil. Tapos, doon na, i-on mo na yung yung monetization. Tapos, don't forget to click the save. Tapos, yun na. So, yun nga guys, I hope na napulutan ninyo ng aral ang ating vlog ngayon dahil very important ito na para sa ating mga small YouTuber na kailangan i-check natin yung analytics natin para malaman natin yung progress, development, at kailangan nating baguhin sa ating YouTube channel. So, I've learned a lot from this na
beginning today, babaguhin ko yung aking style, 'di ba? Babaguhin ko na yung aking style. Kaya lang, I cannot change myself without you guys also changing with me, 'di ba? Para lahat tayo masaya. Kasi hindi naman maganda na ako lang ang nakakaalam. Kailangan ko rin ipaalam sa inyo, 'di ba? Kaya share your knowledge, 'di ba? So, hindi kasi ako yung selfish na tao. So, if you are new to my channel, please don't forget to click the subscribe button, nasabi ko na kanina, notification bell, so that you will be updated to my upcoming videos. I promise you guys na from time to time mag-upload ako ng videos tungkol sa kaalaman para paano natin mai-improve yung ating channel together. 'Di ba? Kasi itong bina-vlog ko, itong mga sinasabi ko, i-apply ko pa lang yan sa sarili ko. Dahil nalaman ko lang yan mga few days ago, inaral ko yan. Tapos ngayon, I'm ready to share it with you. So, yun nga, sana natutunan na napulutan nyo ng aral at kung gusto niyo i-share itong video, pwede niyo pong i-share. Maraming salamat. At pag nanonood kayo, wag niyo namang tapusin niyo naman at saka wag niyo i-skip ang mga ads, 'di ba? So maraming salamat. I hope to see you tomorrow para kung meron akong may share na mga bagong kaalaman and then yun, 'di ba? Kasi yung channel ko naman about my life in Thailand, education, family, travel, and a lot more, 'di ba? So this is one way to educate you guys, 'di ba? So I am sorry again for my subscribers who cannot understand my language, the Tagalog language. But this video, I know that my my friends who are in YouTube also will be interested in watching this video because this is for our channels, how we have to work together to grow our channel together. Okay, together and together. Okay, so guys, bye-bye for now and stay safe, stay healthy, be natural, and I love you all. Bye!